Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, March 8. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 9:14 to 15. Ako po si Father Luciano Feloni mula sa Diocese ng Novaliches. Sabi ni Jesus sa ebanghelyo, pwede ba magluksa ang mga abay sa kasalang habang kasama pa nila nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na yon sila ay mag-aayuno. And I think isang napakagandang explanation ito kung bakit tayo mga Christians ngayong panahon ng Kwaresma ay nag-aayuno. Nag-aayuno po tayo dahil batid po natin na may mga ugali, pangyayari at sitwasyon na nagtatanggal ng nobyo sa buhay natin. Nag-aalis ng presensya ni Kristo sa ating buhay. Ang pinaka-obvious, ang kasalanan. But not the only one. But that's the obvious. Pag pumili ako ang isang bisyo, kahit alam ko na mali, kahit alam ko na itong kasalanan, unti-unti nawawala ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. Kaya nag-aayuno tayo bilang sign of penance, bilang sign also of conversion. Kapag pumili ako ng maling relasyon, kapag pumili ako ng ugali, ng puot, etc., ng galit. But not only sin, minsan ay priorities. Kapag wala akong oras sa Panginoon, I'm too busy working, I never have time to stop and pray. Pues nawawala ang presensya ng nobyo sa buhay natin. Kaya pag inagaw ang nobyo, sakalang mag-aayuno ang mga alagad. Ano ang nag-aagaw ng presensya ni Jesus sa puso mo? Yun ang pag-aayunan mo. Gumawa ka ng ayuno na makakatulong mag-refocus ang buhay mo upang ang presensya ni Jesus ay sisiguraduhin na lagi nasa sentro ng iyong puso. Kung nagustuhan mo ang video ito, don't forget, pass it on, share with others. Punuin natin ng good news and social media. And let's make every day the Word of God viral. God bless.